Okay, pag-usapan natin yung loan kasi alam ko maraming interesado diyan. At ito ay bihira lang na nangyari, no? Sa tagal ko na sa industriya, ngayon lang ako nakakita ng company na nagpapa-loan. Okay? So yung nagtataas po ng kamay, mamaya po ay i-entertain po natin yung mga questions po ninyo after po ng presentation. So next slide po, no? Paano tayo makakapag-loan? Parang na-freeze tayo, no? Master Choi. Okay. Pasensya na po kayo kung may sumasagot po. Ito po yung aming ano with Sir Kiko and Master Choi. So, kailangan po may nag-engage lang. Kumbaga, ito yung first time na Zoom meeting na mayroong engagement. Ano po? Kung medyo na-distract po kayo, pasensya na po. Okay. So, okay, tuloy po natin. No, doon tayo sa loan. Since wala pa yung slide, so tuloy ko po yung pagpapaliwanag ko, no? Yan, okay na. So paano tayo makaka-avail ng loan? So simple lang po. Ang requirements po sa iba, bago ka maka-avail, madami. No, kailangan may collateral ka, i-CCI ka pa, kailangan mo pa ng co-maker. Minsan pupuntahan pa yung bahay mo, titingnan kung meron ba silang mababata kapag hindi ka nakabayad dun sa loan mo. 'Di ba? Yung katulad ng Bombay, araw-araw, kakatuking ka. No? Wala pong ganun dito sa company po na kay Wascom. Wala po. Hindi nyo ma-experience na kayo po ay ipopost sa social media. No. No po, napakabait po ng may-ari at napakabait po ng company. Okay? So, ano yung qualification? Simple lang po. Ikaw na bumili ng package natin na product worth 3.6 at dalawang tao na bibili rin ng package po natin worth 3,600. Kapag meron na po kayong dalawang tao na nag-buy ng package products natin, congratulations po. You are now qualified para po makapag-loan. So magkano? Magkano po yung first loan? Okay, lahat po tayo dadaan dito. Hindi po pwedeng mag-jump agad doon sa malaki. So magkano? Okay? Medyo mabagal lang po yung slides po natin, no? Ito po, yan. Ang first loan po is 5,000. Okay na po ba sa inyo yan? Malaking tulong na po? Yes. Pag nabayaran po natin si 5,000, lalaki yung loan limit mo. Magiging 10,000. Pag nabayaran natin si 10,000, magiging 20,000. Okay? Pag nabayaran natin si 20,000, lalaki yon magiging 50,000. Okay? Hanggang sa maging 100,000 yung loan. Imagine, kung meron kang negosyo ngayon, di ba? Kung may negosyo ka, makakatulong. Di ba? Yung 50,000, malaking tulong na sa negosyo mo yan, lalo na yung 100. Ang totoo, hindi dyan natatapos sa 100 yan. Kapag ka yan ay good payer ka, pwedeng tumaas yan, maging 200 yan, maging 300, maging 500,000. Di ba? Ito lang company na to, Wascom lang po ang nag-alok ng ganyan. No, Wascom lang ang nag-alok ng ganyan. Okay? Ngayon, pag-usapan natin, paano yung pagbabayad? Siyempre, nag-loan tayo, dapat nating bayaran. Okay, so paano po yan? O ganito po yan, ano po? Yung 5,000 po, babayaran natin yan within 2 months. Hindi naman tayo pahihirapan, 2 months po. So 15/30. Tuwing kinsenas at katapusan po ang pagbabayad. Pagka yung 10,000 naman po, 3 months natin siyang babayaran. Okay? 15/30 din po yun. 20,000, 5 months. Yung 50,000, 6 to 8 months. At yung 100,000, 12 months. So 15 and 30. Diba? So ito naman po kahit na hindi natin gusto, minsan po nangyayari. Diba? Yung nag-loan tayo, hindi tayo nakakahulog. Okay. Paano kung mangyari din yun dito sa atin? Ano ba, kung sakali po, nagipit tayo, hindi tayo nakapaghulog ng 15. Tapos, tinry natin, ginawa natin yung paraan makapaghulog ng 30. No, pero hindi po tayo nakapaghulog. Nagipit. Ano yung mangyayari? Kakatukin ka ba ni company? Tatawagan ka ba ni company? No? Pipilitin ka ba? Actually, hindi po. Okay?
Ito lang naman tayo naman lahat mga good payer naman tayo. No, kailangan po 'yon. Kung gusto nating tumaas yung loan limit natin, kailangan bayaran natin. Pero just in case, dumating yung pagkakataon hindi natin nabayaran, hindi tayo nakapaghulog ng 1530, meron pong sistema si Wascom na ganito, no? Hindi tayo nakahulog. I-activate po ni Wascom yung automated payment protection. Para naman po yung company po natin hindi siya malugi. 'Di ba? So kung ayaw nating malugi yung company natin, gusto natin tuloy-tuloy tayong makapagpa-loan sa maraming tao kasi papaikutin lang naman yung puhunan, 'di ba? So magbabayad tayo. Oh, 'di ba? Total napakinabangan naman natin kapag nakapag-loan tayo. So halimbawa po hindi kayo nakapaghulog dahil ng kagipitan 1530. So i-activate po yung auto deduction. No, may system po tayo na i-activate yung auto deduction kapag ka po nag-miss ng payment. Magkano po yung i-deduct? 50% po ng earnings natin. Okay, wait. Sandali. May narinig akong earnings. Ibig sabihin, kikita. Yes po. Kikita po yung account po natin. No? Kaya tulong po ito ni company doon sa mga magkakaroon ng struggle sa pagbabayad. No? Matutulungan tayong kumita. 50% po. Halimbawa po, ngayong araw na to, since daily payout po tayo, ngayong araw na to, kumita ka halimbawa ng 2,000. Okay, hindi ka nakapaghulog ng 1530. So pagka withdraw mo po noon, ang papasok na lang sa account mo, sa GCash mo, sa GoTay mo, or sa bangko mo is 1,000. Yung 1,000 po, payment mo na po yun dun sa loan. Yung hindi mo na ihulog. No, kung magkano yung hindi mo na ihulog? Halimbawa po, hindi ka nakapaghulog 1,250. Parang ganun yung mangyayari. Kakaltasin siya. Okay. Now, okay. Dahil nagkaltasan na, halimbawa, nakaltasan na, ang kaltasan po hanggat hindi po nababayaran yung loan. Pero pag nabayaran na po si loan, okay na po yun. No, mawawala na yung auto deduction. So, dati, yung may-ari po ng company natin is nagtayo siya ng company na nagpapaloan siya sa mga miyembro ng walang tubo. Opo, walang tubo. 180 satellite offices mayroon siya, Pilipinas at ibang bansa. Dinumog siya ng mga tao, no, yung mga miyembro, no? Alam naman natin dito sa Pilipinas, kapag ka ikaw ay threat sa negosyo, kalaban ng mga oligarch na tinatawag, ginagawa niyan paraan para mawala ka. Kasi nakita siguro ng bangko at ng mga lending corporation na makakalaban nila yung company na yon kasi nagpapautang ng walang tubo, ipinasara. That's why, nung ibinalik nung may-ari yung company ito, pumasok na siya dun sa batas. No? Yung Truth in Lending Act, Republic Act number 765, no, kailangan po daw kapag magpapautang, magpapaloan, kailangan may tubo. Pero dahil sa ang may-ari po ng company, ang kagustuhan lang po niya talaga makatulong, binigyan po niya tayo ng napakaliit na porsyento, 1% per month. Imagine, 5,000 yung utang mo, 50 pesos lang ang tubo isang buwan. Samantalang sa barangay, yung naharap ko, 20%. 2 linggo lang yun, hindi isang buwan. Sa Mumbai, araw-araw kakatuking ka, 20%. Sa Wascom, 1% monthly. Okay po ba? O okay na okay? Kahit hindi po kayo sumagot, alam ko yung sagot nyo.